And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. A blessed noontime once again to all of us. Once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa ating lahat. At muli, kami po ay nagbabalik sa inyo po at kami po ay muling naniniwala na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon sa araw po na ito. Today is November 10. And mga kapatid, ay tapos na naman tayo, Sir Noel, Sir Rudy, sa isa na namang linggo. Yan, dito na naman tayo, nagtapos na naman tayo sa isang full week ng ating buwan ng Nobyembre. No? Today is the first, pangalawang Friday na tayo ngayon. You see, pangalawang Friday na. So, meron mamaya magsisimula ng mga celebrations. Kaya again, I keep tuning in on this blessed weekender episode ng ating pong programang The Baptist Lunch. Mati muna tayo, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. Sa lahat po ng masugid nating taga-subaybay na programang ito, ay salamat sa Panginoon na tayo ay nagkasama-sama muli. At sa mga area po namin, sa West Bank ay binabati ko rin po kayo ng isang magandang tanghali at maging ang aking pamilya. Sister Cynthia, magandang tanghali sa iyo at sa dalawa kong magandang anak, si Pauline at Tricia. Naway makinig tayo sa programang ito. Salamat at magandang tanghali po. Amen. Sir Rudy. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa atin lahat mga kapatid, sa masugid pong taga-subaybay ng programang ito, lalong-lalo na sa mga tatay na talagang nag-aabang at excited na mapakinggan at mapanood ang mga ating mga mapag-aaralan. Magandang tanghali sa inyo, Brother Cesar at Brother Joji na aking mga ka-area. At gayon din, siyempre, sa maganda kong asawa, Arok. Amen. Magandang tanghali sa iyo dyan. At sa mga pinsan mo dyan, kay Namana Loret at kay Ate Rose, magandang tanghali. At siyempre, sa Makati Central Family, magandang tanghali po sa ating lahat. Tutok lang. Amen. Muli ay nagbabalik na naman tayo dito mga kapatid sa ating pong topic na avoiding connections to destruction. May papakita ba natin yan sa ating screen muli? And I believe that this will always be, alam nyo, isa ito sa mga matinding talakayan na Sir Rudy, Sir Noel. Alam naman natin na para sa atin ng mga fathers, this is something that, this is one of the areas of our life kung saan kailangan natin, no? Ang kinakailangan natin na lumago. You see, we have to avoid connections to those that will put our families into destruction. Yung makakasira ng relasyon. Amen. You see, alam nyo kasi napaka-importante niyan. Sa Biblia, tandaan po natin, Amen, Diyos ang nagsimula ng pamilya. And God intended for every family na bawat pamilya ay magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaayos at talaga naman sabi nga natin, blessed is the home, no? Blessed is the home na laging kumbaga konektado sa Diyos. Amen. Yan ang pinaka-importante. Actually, binanggit niya yan in the nation. Blessed is the nation whose God is the Lord. Amen. You see? Pero yun ang nga sinasabi ko, Sir Rudy, Sir Noel, na ano bang bumubuo ng nation? Ang bumubuo ng nation ay walang iba kundi ang pamilya. Walang bansa kung walang pamilya. That's true. Amen. Nakasimple yan. Kaya nga mga kapatid, kaya ko po sinasabi yan, it's because of the reason that if the family is the one na bumubuo ng nation, then a blessed nation is a blessed family, comprises of a blessed family. Yeah. Ang isang blessed nation ay binubuo ng isang blessed family. Amen. You see? And also, not only that mga kapatid, hindi lamang po yun ang nais ko iparating, kundi nais ko rin sabihin, isa sabi ng Biblia, ang isang blessed nation is kinikilala, it acknowledges God as their Lord.
So a blessed home should always acknowledge God as their Lord. In other Amen. words, ang isang pinagpapalang tahanan ay isang tahanan na kinikilala ang Diyos. Yes, sir. And That's kung right. sino man ang magpa-practice niyan, ang pinakauna na magbibigay niyan, Sir Rudy, Sir Noel, ng maglalagay niyan sa katuparan, may sa katuparan niyan sa pamilya, ay ang tatay. That's true. Amen. Hindi pa pwede ang nanay, hindi pa pwede ang anak, tulong sila para yun ay may sa katuparan, pero my primary responsibility is the father. father. The leader Amen. of the home. Amen. Kaya nga, para mapanatili naman ng father, okay? Ng leader of the home, para mapanatili naman niya ang connection sa Diyos. Yes. Then he should avoid connection to distraction. Yeah. Amen. Kitang-kita nyo naman po yung sinasabi po dyan sa 1 John. Sa 1 John chapter yan, nakikita nyo po sa inyo pong mga screen, ay maliwanag yung sinasabi ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse number 15. You see? Love not the world, neither the things that are That's in the right. world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Isa yan sa pinaka dapat na mapagtuunan Yeah. ng bawat tatay. Maliwanag, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Mamaya, Sir Rudy, baka may pwede mong matulungan dyan mamaya yung mga fathers about having the love of the Father. You Yun. see? And Amen. because ako naniniwala mga kapatid, yan yung dalawang bagay. Alright? Kung may muli na natin, sir, ilabas saglit sa screen, no? Kung makikita nyo po para sa mga fathers nandiyan dyan, love not the world. Two things ang sinasabi ng talata na ito to avoid connections to That's right. distractions. Amen. Una, love not the world, neither the things that are in the world. Amen. You see that? So maliwanag yan. Anumang pagmamahal na meron tayo sa mga bagay ng mundong ito. That's right. You see, yan ang yan yung isa sa mga bagay na dapat i-avoid natin, na tayo ay makonect dyan sa bagay na yan. You see, and also kasunod po niyan, if any man love the world, the love of the Father is not in him. To avoid connections to distraction, dalawa lang sinasabi ng Biblia, love not the world, and the love of the Father ay dapat nasa sa iyo. Amen. Okay? Kaya nga para sa mga tatay na nandiyan dyan, mga kapatid, again, inuulit ko po, That's para right. sa mga Amen. tatay na nanonood po sa amin ngayong pong tanghali po na ito, no? Ito po yung isa sa dapat na palakasin po natin sa ating pong mga sarili. You see, yung sinasabi po ng Biblia po dito sa talata po na ito. Dalawa lamang po ito. Nahihimay-himayin natin ngayon. Yes. Tapos na tayo nito. Amen. Tagsa 10 minuto tapos na yan. Amen. You see, talaga naman. Series of episode ito. Amen. Yeah. And of course, syempre, may announcement pa tayo mamaya regarding next Friday. You Yeah. see. Pero let's go, White. Sir Noel, mapangunahan Yeah. mo na dyan sa bagay na yan. Kasi maganda yung sinasabi na Yeah. love not the the world, world. neither the things that are in the world. Yeah, amen. Ano masasabi mo dyan, Sir Noel? Salamat, Sir Jow. At tunay nga, mga minamahal nating ama ng tahanan na nasa atin nakasalalay ang kaayusan ng ating tahanan. At kapag tayo mga ama ng tahanan ay hindi natin alam kung kanino po tayo kakapit, ay talagang magkakaroon ng malaking problema. Yeah. No? Kaya kasi sa lahat naman ng bagay, mga kapatid, ay wala naman tayong pag-aari dito sa ibabaw ng lupag ito eh. Kung talaga bubuksan lang natin ang ating kaisipan, even yung ating buhay at kalakasan ay mula yan sa Diyos. Kaya nga kung talagang titignan natin, ay dapat kakapit tayo doon sa pinagmulan ng lahat ng bagay. That's Brother Rudy. right. Amen. That's right. At makikita mo talagang ang mga ama ng tahanan ay talagang litong-lito na talaga o abalang-abala na kung ano ang nagiging priority nila sa kanilang buhay. Yun. Yeah. Sige. Kaya nga hindi na nila nakikita yung pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Yeah. No? That's right. At makikita po natin dito, sabi nga rito sa Bible, sa 1 Timothy chapter 6, verse 6. Sabi rito, but godliness with contentment is great gain. Amen. At sasabi rito pa sa verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we cannot carry nothing out.
No? So kaya nga alam niyo mga kapatid na talagang ang tunay na kasiyahan lamang ay ang paggawa natin ng kalooban ng Diyos. That's right. Amen. At sa atin mga kapatid, ano ba ang dahilan kung bakit tayo naghahanap buhay? Sige. Of course, para masuportahan lang natin, mai-provide natin, Brother Rudy, yung 3 basic needs. No? Yung Yeah, 3 basic amen. needs ng ating pamilya. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng problema? Yung wants kasi yung nangunguna. Aha. Hindi yung needs. Aha, Kaya yun. nga yung mga tatay sa panahong ito ay talagang pagdating sa pagkakapirahan ay talagang hindi yan mapapahuli. Yun. Amen. No? Talagang gagawin ang lahat ng kaparaanan, maisakripisyo na ang dapat maisakripisyo para makuha lamang yung kanyang minimiti upang matustusan niya yung kanyang kagustuhan. That's right. That's Come right. Alam on. niyo, napakaganda na bilang isang ama ng tahanan ay magkaroon tayo ng contentment Yeah. kung anong meron tayo. Alam mo, ang isang nagpapahirap sa atin kapag tayo ay hindi nabuhay sa totoo nating buhay. That's That's right. right. Amen. Na gusto natin kasi minsan na purihin tayo ng mga tao. Yeah. Ano? Yeah. Na makita sa atin yung na maginhawa ang ating kalagayan, pero ang katotohanan, baon naman tayo sa utang. Yun. Di ba? Hindi natin alam na minsan nagkukunwari kasi tayo, mas gusto nating kaya nga kita mo ngayon, 'di ba? Napakadali lang magkaroon ka ng isang bagay eh, 'di ba? Pagka hindi ka raw kinakailangan lumabas ng iyong bahay para makuha mo ang gusto mo eh. That's right. Ini-order lang, pinipindot mo na lang yan. Ihahatid na sa iyo yan. Yun, At amen. hindi natin namamalayan na sa mga ganong pagkakataon ay talagang lalo nating pinahihirapan yung ating pamilya. Yeah. Of course, pag nahirapan ang ating pamilya, apektado na lahat yan. No? Yun. Kaya nga, Amen. yung ating pagsasamba sa Panginoon, yung pagbibigay natin ng puri sa Panginoon, ay naisasantabi na yan. Yeah. Bakit? Dahil lamang sa kagustuhan natin na makuha natin ang mga bagay na gusto natin. Yeah. Alam mo, Brother Rudy, isa Yeah. sa prinsipyo ko, basta hindi lang tayo malipasan ng gutom. Yung 3 beses tayong kumain sa isang araw, sapat na yan. Yeah. Disregard kung masarap man yan o hindi masarap. Basta meron tayong kinakain. Yeah. At pinasasalamatan natin yan sa Panginoon. Amen. Sabi nga ni Pastor, iisa rin naman ang yan. Paglabas niyan. Paglabas niyan, tapos na yan eh. That's Oo. right. Kumain ka ng steak at kumain ako ng tuyo. Parehas din yan eh. Oh, yeah. Minsan lang kasi, gusto natin, alam mo kasi tayo, of course, tao tayo eh. Gusto natin na pinupuri tayo. Kahit hindi naman tinatanong ng kapwa nating tao, pinagkikwento natin eh. Alam mo, kanina fried chicken ang ulam ko. Uy, okay Pero Totoo yan. ay, hindi pa naman napapanahon para kumain ka ng fried chicken. Yun. Di Sige. ba? Yeah. Kumain ka nga ng fried chicken. Ano naman ang tanghalian mo? Aha. Ano naman ang hapunan mo? Ano naman yung kinabukasan na kakainin ng iyong pamilya? No? Aha. Kaya nga kung hindi natin ma-appreciate ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos na pinagkakatiwala sa atin, ay talagang kumbaga, makikipag-contest tayo sa sanglibutan. Yun. No? Yeah, Kaya nga, yun, that's it. bilang isang ama ng tahanan, ang unang-una nating dapat ituro sa ating mga pamilya, sa miyembro ng ating tahanan, ay kung ano ang meron tayo. Yun. No? Kung ano yung meron tayo, yun yung ating pagyamanin. That's right. Huwag natin hahanapin ang mga bagay-bagay na wala sa atin. Kasi kapag siyempre, alam mo naman, tayo, leader tayo ng tahanan, Brother Rudy. Yun. Kapag nagpadala tayo sa ating may bahay, sa mga gusto nila, na nakikita nila sa kapaligiran, ano? Aha. Maging sa ating mga anak. Of course, pag hindi natin nakayang na-control yun, at Yeah. nagpa-control tayo sa kanila, of course, gagawa tayo ng paraan. Yeah. Ayaw natin mapahiya eh.
Eh kung sasabihin pa naman, akala ko ba ikaw ang provider? Oo. Mga banat pa na ganyan eh. Di ba, Brother Yan, Rudy? yan. Naririnig mo ba yan, Brother Rudy? Masyadong nagdidemand eh. Akala ko ba ikaw ang provider? Bakit hindi mo kayang i-provide dito sa amin? Di ba mga ganon? Ay, wala. Kung hindi natin kayang kontrolin ang ating sarili patungkol sa pinansyal nating pangangailangan, magagahol tayo sa paghahanap ng pera. Yung. Alam mo, Brother Rudy, Sige. sa biyaya lang ng Panginoon, Brother Rudy, talagang lahat ng bagay yan naranasan ko. Yeah. Amen. Naranasan kong magpulot ng bote. Yung. Amen. Maranasan kong yung mga plastic na yan sa basurahan, pinupulot ko, niyuyupi ko, nilalagay ko sa sako. Ano ang purpose ko? Para makakuha ako ng pera. Masama ba yun? Mabuti yun. Yeah. Pero hindi yun yung pangunahin ko dapat gawin. Kundi humingi ako sa Panginoon ng mga mabagay-bagay na papagkakakitaan, Brother John. Nakikita mo naman, Brother John, nung nagsisimula tayo rito dito sa building natin. Yeah. Ang prayer ng mga ating mag-pray tayo ng extra income. Yeah. Na hindi That's natin, hindi maapektuhan yung ating ministry. Yun, yan. Amen. Yung hindi maapektuhan yung pagpunta natin sa simbahan, yung pagganap natin ng ating tungkulin sa bilang isang anak ng Diyos, ay kapag yun, mga kapatid, natabunan na yun, naging first priority na natin yung, Brother Rudy, yung paghahanap ng pera, Yan. talagang yan ang madalas magkakaroon ng distraction niya ang pamilya natin. Yan ang madalas na problema, yung paghahanap ng pera. Oo. Laging dahilan yan. Tama yan. Kasi the love of money, the Yan. love of money, lagi natin tatandaan yan, is the Root. Ugat. Ugat. Diinan mo yung ugat na yan. Ugat Ugat. ng ating lahi. Ugat. Yan lahat ang pinagmulan niya, Brother Rudy. Kasi tignan mo, Brother Rudy, gamitin lang natin yung ating sentido común. Yung ating common sense. Kung yung pera ang siyang nagbibigay ng kaginhawaan sa ating buhay, personal. Yun. Maging sa ating pamilya. Di sana yung mga mayayaman na tumigil na sa paghahanap ng pera. Labis pa nga eh. Kaya, Mas kayod pa ang marino eh. yun ang sinasabi ko, Brother Rudy. Kaya Illegal pa. Tama nga yung sabi ng Bible eh. Godliness with contentment is great gain. Yeah. Diba? Ayan. Yung kabanalan ay yun yung sapat na magbibigay sa iyo ng kakontentuhan sa iyong buhay. Yun. Yung paggawa mo ng hindi makamundong bagay. Yeah. Kasi That's pag right. inaisan tabi na natin yung mga bagay na patungkol sa gawain ng Panginoon, ano ba talaga ang layunin? Ano ba ang layunin natin, Brother Rudy? Bakit nilikha tayo rito ng Diyos? Bakit andito tayo sa ibabaw ng lupang dito, Brother Rudy? Para kumita ba tayo ng pera? Yeah, Come yeah. on. Para magkaroon ba tayo ng malaking bagay? Yeah. Ano? Hindi. Kundi para sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Na? Ibigay natin sa Kanya yung pinakamataas na uri ng respeto. Yeah. No? Ay, yung mga bagay na lang yan, mga kapatid. Ingredients na lang yan eh. At napatunayan ko naman, Brother Rudy, no? Hindi naman maramot ang Diyos. That's right. Kaya ako sinasabi ito, mga Brother Rudy, dahil ramdam ko sa akin sarili. That's right. Nakita ko sa aking buhay eh. At sa buhay ng aking pamilya na wag lang tayo maging ganid sa mga bagay na makamundo at kilitiin natin ng Diyos. Gawin natin yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Mararamdaman mo, Brother Rudy, kahit hindi mo hinihiling yan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Pangako ng Panginoon yan eh. Pangako That's ng Diyos right, yan. that's right. Disenyo ng Diyos, kaya tayo nilikha ng Diyos para pagpalain tayo That's right. na mapatunayan natin yung kapangyarihan at kadakilaan ng That's Diyos right. sa kanyang salita. Yeah. No? Yes. Sa kanya, sino ba ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa ito? That's right. That's right. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, may mga bagay kaya tayong na-enjoy dito? Wala. Wala.
Ay, bakit pa tayo nabubuhay? Oh. Para ma-enjoy natin. Ganun lang That's kasimple. right, amen. Kasi kung ayaw na ng Diyos na i-enjoy natin yung kanya nilikha, kukuhain na tayo ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga, mga ama ko ng tahanan, mga kapwa ko ama ng tahanan, tingnan natin yung priority natin. No? Kasi sabi nga rito ng Bible, sa verse 7, "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." Yun. Amen. Aba, Wala hindi tayong mo- mabibitbit. wala ka mabibit ni singkong duling, hindi mo mabibit-bit Yun, yan. no? Kita mo, marami na mayayaman ngayon. Pero ang pinakamagandang katanungan dyan, bilang isang ama ng tahanan, ano ang maganda mong maiiwan sa iyong pamilya? Yung Yun, pera mo ba? amen. Yung Sige. pera mo ba? Ay, bukas baka sabi nga ng Bible, baka lustayin yan ang maiiwan mo. Pinaghirapan mo ng 20 anyos na pagsusumikap. Isang buwan lang lulustayin ang iniwan mo. Makokontrol mo ba yan? Hindi. So, Yan. hindi yun yung magandang iiwan natin sa ating mga mahal sa buhay bilang Amen. isang ama ng tahanan, kundi yung pananampalataya natin. Yung Sabi ko nga, Brother Rudy, sa akin 2 anak huwag ninyong nasahin o bigyan ng pagdanasa na ariin ang mga pagpapala ng Diyos na ipinagkatiwala sa amin ng inyong nanay. yan. Kundi nasahin nyo yung pananampalataya kung bakit kami pinagkatiwalaan ng Yun. Panginoon. That's right. Ng mga Amen, bagay na brother. yan. Tama. So, bilang isang ama ng tahanan, kaya ba natin na bigyan ng maayos na pananampalataya ang ating pamilya na, sabi nga ni Sir Joe, anytime, pag wala tayong magagawa, pag kinuha tayo ng Panginoon, which is true. Which is true naman, di ba? Mamaya, baka kuhain ka na ng Panginoon. Yung pag-overtime mo ba ngayon, masasapat ba yun na ikabubuhay ng iyong pamilya? No? Kung hindi sila marunong magtiwala sa ating Diyos, no? Kung hindi nila alam kung ano ang sikreto ng Diyos para tayo pagpalain. Come on. That's Mga kapatid, dapat 2024 na, malapit na ang taon 2024. Ilang taon na ganyan ang sistema mo? Yun. Come on, come on. Ilang taon mo nang talagang pinapractice yung ganyang sistema mo? Bakit kaya tapusin mo na ang 2023? Mag-change ka naman, tactics. Yeah. At i-adapt mo yung sinasabi ng Bible. Yakapin mo ang pangako ng Diyos. Yun. Amen. Yakapin mo ang pananampalataya mo ay talagang ibigay mo sa Diyos. Yeah. Ang pagtitiwala mo, huwag sa sarili mong Amen. lakas. Maraming takot sa ganyang bagay na ipagkatiwala ang lubos. That's right. Sa madaling salita, yung tactics niya hindi effective. Yeah. Pero Hindi na nga tinutuloy effective. niya pa rin. Yun ang nakakalungkot. Nakasanayan na eh. Yeah. Hirap ton. Yun Kasi ang nga, nakakalungkot. yun nga, Brother Rudy, ang isang malaking hadlang sa atin na mga leader. Yeah. Yung magkaroon tayo ng takot. Yun. Pag yung takot ang siya naghari sa atin, wala tayong magandang resulta magagawa patungkol sa gawain ng Diyos. Ayaw sumubok ng iba. Ayaw sumubok. Sapat na ang Biblia. Sapat na ang Biblia. Yun ang mahirap. Ang dami na nating pangaral mula sa ating mahal na pastor. May mga sumunod ba sa ating mahal na pastor na napahamak? Wala. Sumunod. Sumunod 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 sa tinuturo niya. Sumunod. Amen. Ako na nga mismo, nagsasabi sa inyo eh. Yeah. Saba muna ako dyan. Si Brother Rudy. Wala man tayo dito kung tayo sumunod. Wala naman tayo rito. Parehas lang tayo. Hindi. Sabi ko nga, Brother Rudy, ni man lang sa panaginip, hindi ko sumagi sa aking panaginip na humawak ako ng Bible. At magsuot ako ng ganitong kasuotan. At humarap ngayon sa publiko, sa mga kapatiran, sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Jesucristo. Diba? Yeah. Kung hindi tayo sumunod. Alam niyo mga kapatid, dapat maging wise tayo. Yeah. Maging wise tayo. Sa atin, nakasalalay ang kaayusan ng ating pamilya at ng magiging pamilya at pamilya ng ating mga anak. Yeah. Kung yung mga material na bagay na pinagpapukusan natin ng
prioridad sa ating buhay, ay yun ba ang talagang magkakaroon ng matibay na relasyon sa loob ng tahanan, ay dapat isipin natin. That's Mga right. kapatid. That's Isipin right. natin, huwag tayong mag-focus mga kapatid sa ating trabaho. No? Ibigay natin lagi, huwag nating pahihintulutan na ang araw ay hindi man lang tayo makapagpuri sa Diyos. Yeah, Brother amen. Rudy. No? Kaya nga, yung financial nating pangangailangan sa loob ng ating tahanan, marami ng beses na ipinangaral ng ating mahal na pastor. Yeah. Katigasan lang ng puso ang ating pinairal. That's At right. meron lang tayong takot. Mayroon lang tayong takot na baka mawalan. Di ba? Ganun kasi, kataga ng tao yan. Bakit? Pinabayaan ka na ba ng Diyos? Brad, sa totoo lang, maraming mga tao ang naniniwala pero ayaw namang gawin. Totoo yan. Okay. Oo. So yan ang pinaka-problema sa lahat eh. Yung pinaniniwalaan mo pero hindi mo namang ginagawa. Yeah. Ang tawag doon ay walang patunay. Kasalanan yan, brother. Oo, Rudy. walang prueba. That's right. Oo. Hindi lahat ng pinaniniwalaan mo ay pinapractice mo. Yun Yeah. ang masaklap doon. Yeah. Kasi kung naniniwala ka ng totoo, Yeah. bakit hindi mo ginagawa? Yeah. Dahil malaking katanungan sa ganyang klaseng bagay. Yeah. Eto, kapatid, sa nakita ko sa iyong tinutumbok, nakita ko kanina na yung mata ng tao, yung pagnanasa ng tao, walang kakontentuhan. Totoo yan. Totoo na, sabi naman ng Bible kung Yeah. paano ang impyerno ay hindi napupuno, Ganun ganun din. din naman ang pagnanasa ng tao, walang katapusan. Yeah. O, hindi Tama po ba? yan. Tama Kaya yan. yung ginamit mong verse ay talaga napaka-effective niyan. Talagang godliness with contentment, it is a great gain. Aha. Pero bunga ng pagnanasa, yun ang masaklap, yun ang nagpapalayo, the lust of the eyes, isa yan, na ginamit ng Bible upang ang tao ay gusto kasing kumunik ng tao sa worldly things. Yeah. So yung bagay na yon ang hindi niya alam, yun naman ang maglilid sa kanya into distraction. Yeah. Bakit? Tama Kasi worldly things ang bagay na yun Yeah, Hindi naman godly things yun Yun. Yun ang nakalimutan na ng tao na anything that in this world ay lahat niyan is going to distraction. That's Yeah. true. Wala pa naman napalapit sa mundong ito na nagmahal sa mundong ito na napalapit lalo sa Diyos. Yeah, tama Sapagkat yan. lahat ng nagmahal sa mundong ito, lahat yon tumalikod sa Diyos. Tama. At ang ending, puro lagi kasiraan. Distraction. So, ang ending, kung ganyan ang kasiraan, ang ending, anong victory niyan? Anong success ang meron kung ang ending pala ay kasiraan lamang? Tama. Distraction lamang. So, wala rin. Yeah. So, ibig sabihin, lahat ng pinag-aabalahan natin, nag-aabala lang tayo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Yun. Abay, tunay. Oo. Lahat naman, sabi ko nga, lahat ng bagay na yan, narinig na ng tao, pero sulad na sinabi nga natin kanina, naniniwala sa salita ng Diyos pero ayaw ipakita sa pamamagitan ng gawa. Yeah. Yeah. At yun ang masaklap, kahit hindi na epektibo yung kanyang pamamaraan, Yun. uulit at uulitin niya ang bagay na yun pero hindi niya namamalayan, Yeah. pawala lang ng pawala. Tama yan. Dalawa lang naman tingnan mo. Lagi ang pinakikinggan yung pangkatawan, pang-flesh. Totoo Hindi yan. na hindi nga sinilip kung ano ang kalagayan espiritual. Yun. Hindi po ba? So itong flesh na ito, kung ito lang ang ating laging papansinin o bibigyan natin ng pansin, ay talagang wala namang ginusto to kung hindi puro layaw ng Yeah. laman. Totoo yan. Puro mga makamundong bagay. Yeah. Walang kakontentuhan. Punta ka sa ganito, pumunta ka ng Baguio, susunod niyan, ang hahanapin mo, gusto mo makarating pa ng mas malayo sa Baguio. Nakasakay ka na ng airplane, gusto mo makasakay ka na naman ng iba. Yeah. Wala talagang kakontentuhan ang katawang ito. Yeah. At sabi nga, kung ganyan ang hahabulin at ito lagi ang ating papansinin, ililid lang tayo nito sa distraction. Sigurado yon. Yeah. Kasi lust of the eyes, Yeah. lagi yun ang hinahanap na tao. Ay, ang biro, ganda, Yeah, ganda. ganda. Puro ka ganda.
Lahat ng yan, ninanasa mo, hindi mo naman kailangan. Yan, totoo yan. Yung ginugusto mo, hindi mo alam, yung pala ang magpapalayo sa'yo at siya rin namang ikapapahamak ng iyong pamilya. Yeah, Tamo, tama yan. sabi ko nga sa inyo, mapalad tayo kasi nung araw, nung wala pang cellphone, Yeah. mga kapatid, nakapag-aral tayo ng, masasabi ko, nakapag-concentrate tayo. Yun. Yeah. Bakit? Kasi nakatutok tayo sa pag-aaral. Yeah. Pero Totoo yan. ngayon, ginagawa nilang dahilan na kasi yung pag-aaral nandito na daw sa cellphone. Oo, Ganito. oo. Hello mga kapatid. Sa totoo lang, wala naman masama sa cellphone. Yeah. Pero dahil talagang aminin natin o hindi, andoon pa rin talaga masasabi na natin, hindi na basic, hindi na siya Yeah. basic. Yeah. Talagang siya nang nagdala sa atin upang tayo ay magnasa pa Yeah. ng mga bagay-bagay na mga makamundo. Totoo yan. Inuwi tayo sa isang kapahamakan na alam naman natin na ang tanging kahantungan lamang o wala tayong pakikinabangan. Totoo yan. Yun ang pinakamasaklap sa Yeah. bagay na ito. Oo. Kapatid, meron akong binabasa rito talata, ano? Idugtong ko lang ito doon sa sinabi mo sa Yeah. 1 Timothy rin Yeah, ito. yeah, sige, Yeah. sige. 1 Timothy chapter 4 in verse number 8. Ang sabi ng Bible, for bodily exercise profiteth a little, but godliness is profitable into all things. That's right. Yeah. Having the promise of the life that now is and of that which is to come. So, godliness, ibig Godliness. sabihin, kung anong bagay na makadiyos, Yun. yun dapat ang ating pinagtutuunan Yeah. dahil ito ang may pinakamalaking kapakinabangan. Yeah. So, That's yung bodily, makita nyo, tumutukoy yan sa mga flesh thing, worldly things. Wala yan, sa madaling salita. Bakit hindi natin tutukan yung mga godly things? Yan. At Amen. bilang tatay, I do believe, sabi nga ni Brother Noel, pinaka-basic na kailangan, food, clothes, shelter. Shelter. Yan, basic, totoo po yan. Yeah. Pero merong greatest dyan. Yeah. Huwag mong kalilimutan, sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 4, in verse number 4, Men shall not live by bread alone, but in every words that proceeded out of the mouth of God. Amen. So, ang pinakakailangan natin talaga, yung spiritual things, godly things, na siyang Yeah. makakatulong para sa atin. Yeah, amen. Na siya rin naman, sabi nga, tayo, nagpapatutuon na tayo eh. Yeah. Amen. Pero ang hindi ko alam, bakit hindi umahanap ang mga kapatid natin o yung mga tao, bakit hindi nila sinusubukan yung kanila naman talagang pinaniniwalaan? Oo. Which is, yun lang din naman na naging sekreto natin. Amen. Ginawa natin, nung sinabi ng Panginoon na ganito ang gawin, ganito, at sa pamamagitan ng turo ng ating pastor, which yun nang nag-lead sa atin upang makaalis tayo doon sa kalagayan nating iyon. Amen. Lahat naman tayo, naghanap dati talaga ng kapagkakaperahan eh. Oo. Pero ang maganda, hindi tayo nagpahook Yun. upang sa ganun na siyang pipigil sa atin sa gawain ng Panginoon, magpapalayo sa atin dahilan sa kahanap natin ng mga basic things na yan. Oo. Pero mas ibinigay pa natin yung pinaka-greatest na pangangailangan ng ating Amen. pamilya, Yeah. which is the spirituality. Yeah. Amen? Yeah, amen. Yun yung spiritual things yung ibinigay natin sa kanila. Yeah. At dahil doon, sa ating pagsunod, Yeah. ako'y naniniwala, pinakinabangan natin ng higit pa pala Yun. sa ating inaasahan. Yeah, that's Yeah. right. Higit Amen. pa eh. Higit pa. Merong promise pala na Yun. ito ang napakatindi ng talatang Oh. ito. Ang sabi rito, but godliness is profitable into all things, having the promise of the life that now is and of the which is to come. Wow. Pinangako naman, mga kapatid naman, hindi ba kayo nagtataka? Simpleng mga tao lang naman kami. Oo. Si Brother Noel, retiradong sundalo. Ako po retiradong vendor. Lahat naman po, wala tayo retirado eh. Kasi yun ang naging buhay natin. Yeah. Pero kailanman hindi natin pinahintulutan na yung anumang profesyon natin ang siya rin maging magpalayo sa atin Yeah, kung that's sa right. gawain ng Panginoon. That's right. Kundi, yun din yung ginamit natin upang lalo pa tayong mapalapit at makapuntos sa Panginoon. Tama yan. Na siya rin namang ipinambuhay natin Yeah. sa ating mga anak, sa pangangailangan ng ating pamilya, kasabay ng pagtuturo na doon ka sa Diyos. Yun. Pasalamatan mo ang Diyos. Yeah. Kasi yun ang nagbigay ng mga bagay-bagay na tinatangkilik natin ngayon. Yeah, Hindi amen. mo ba? Tama, Abay, tama, mga Brother kapatid, Rudy. sabi ko nga, That's right. bakit hindi, mga tatay, bakit hindi natin subukan? Yeah. Oh, subukan natin kung ano man pinag-aaralan at pinaniniwalaan natin.
Yeah. Ayan ang pinakaano doon eh. Paano mo pakikinabangan ang isang bagay na pinaniniwalaan mo kung hindi mo susubukan? Tama Kaya yan. gawin mo, kapatid. Magtiwala ka. Magtiwala ka eh. Ako, ganun din naman ang talagang lahat naman ng tatay eh. Yeah. Ang pangamba, baka magutom, baka hindi makapag-aral, baka Yeah. kulangin, baka kapusin. Yan naman ang pangamba nating Ang tatay eh. tanong ko, Brother Rudy, yung mga pangamba na yan ay sumagi ba sa isipan mo? Pambira, sumagi sa isip ko yan. Ayan. Sinasabi ko nga pangamba yan. Oh. Pero nung sinubok ko, yung itinuturo ng Panginoon, yung Bible, Yun. sinuturo ng pastor natin, sabi, effective pala eh. Dito ka na. Oh. May That's nagpapatuto eh. Yeah. Oh. May bunga, may May ebidensya. Yun May talaga yun. ebidensya. Pero sabi ko nga, sa lahat ng nagpapatotoo, mga kapatid, sa lahat po ng nagpapatotoo, na patungkol sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, bakit sabi ko nga, lahat ng yan ay patotoo kasi ginawa talaga. Yun. Meron silang ginawa, kaya nangyari sa kanila. Yun. Ngayon, kung hindi natin susubukan, at hindi tayo magpapalit, hindi natin papalitan yung ating style, hindi natin papalitan yung ating mga tactics, well, mga kapatid, maniwala tayo, makakalbo na lang tayo, mga Yan. kapatid, makakalbo na lang tayo. Makukuba na rin na. Makukuba, Yeah. makakalbo na lang tayo, pero hindi tayo maaalis sa kalagayang iyan. At ang masaklap nito, may mga anak tayo na sumusunod sa atin, na hindi natin na-lead ng mabuti, na sa darating ng araw, tayo rin ang mahihirapan. Bakit? Kasi ginaya nila tayo sa pamamaraan na hindi na lubos na nagtiwala sa Panginoon. Yeah, No? amen. So, worldly things, yan ang Yeah. nagpapaalis sa atin sa gawain ng Panginoon. At yan ang nagpapahirap. Yeah. Yan ang nagpapahirap. Totoo yan. Yeah. Iba ang mundo natin, mga kapatid. Yeah. Iba ang mundo ng Kristiyano sa mundo ng mga hindi mananampalataya. Yeah. Kaya kailangan, mga kapatid, ayun nga yung sinasabi, alisin mo yung mga lust na yan. Oo. Yung mga pagnanasa sa mga bagay-bagay. Makontento ka kung ano ang biyaya na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yun. Pasalamatan mo. At habang ikaw ay nakukontento, nagpapatuloy ka sa biyaya ng Panginoon at patuloy na nananalangin na ipagkaloob ng Panginoon ang mga bagay-bagay na pangangailangan natin. Kaya- And I'm sure. Kaya nga, Brother Rudy, talagang napakahalaga yung Yan. connection. That's right. Napakahalaga yung connection. Kasi kung yung ating way ay disconnected tayo sa Diyos. Diyos, of course, distraction tayo. Yun. Yeah. Totoo yan. Ngunit, kapag yung connection natin ay talagang still connected tayo sa Diyos, hindi tayo pumabayaan ng Diyos. Yun. Totoo naman. Sabi nga, Brother Rudy, this world is not our home. Yun. Di ba? Totoo. This world is not... Bakit tayo makikipaghabulan sa mga bagay na naririto sa sanglibutang to? That's right. Wala naman tayong madadala. Yun. Yeah. Diba? May- Wala naman tayong madadala. That's Kahabol-habol right, my natin. brother. Katitingin-tingin natin ang kapwa natin. Mabuti pa yung may magandang relo na naman siya. Yeah. Uy. Diba? May maganda. Yan ang isa Hindi ba natin alam na pinapahirapan natin yung ating sarili Yeah. sa mga bagay na yan. Yeah. Na kung saan, Man. temporal lang naman yan. That's Di ba? Temporal lang. Kaya para hindi tayo mapahamak, Brother Rudy, no? Minsan kasi sinasabi nila, kaya lang kayo nagsasalita ng ganyan kasi ganyan kayo eh. Hindi nyo kasi nakita kung ano kami nung nasa baba pa That's kami. right. Baliktarin natin. Oh. Baliktarin. Kaya kayo nakakapagsalita ng ganyan kasi may pinanggalingan kayo. Yun. That's right. Yun ang hindi nila, kaya nga sinasabi na eh. Yan. Ako sa mga kapwa ko, mga vendor, sa mga, ako naman sabi ko nga, ako pinagmamalaki ko talaga. Kailanman hindi ko kinalimutan kung saan ako nanggaling. Diyan ako pinagpala ng Panginoon. Totoo Inilagay yan. niya ako dyan eh. Anong Totoo. gagawin ko? Diyan niya ako inilagay. Oh, Di galingan Jack ko. Diyan Kiniling niya eh. ako. Yun. Ay, Jack, galingan ko na. Pero lagi ko sinasabi, kung diyan mo ako, Panginoon, inilagay, ikaw ang naglagay sa akin dyan, ito rin ang gagamitin ko para luwalatiin ka. Kaya Which is, pinasasalamatan ko rin, Brother Yeah. Rudy. Ako pinasasalamatan ko rin ang Panginoon na sa serbisyo din ako inilagay eh. That's right. No? Oo. At pinagbuti ko doon nasa serbisyo. That's right, Oo. amen. Ay, Oh. ramdam ko ang kapangyarihan ng Diyos sa akin serbisyo. totoo. At Amen. alam mo, Brother Rudy, Hindi ito ka ang nga nagasgasan eh. Isa yun. Ha? Hindi nga ako natanggalan ng spare parts sa aking katawan. Diba?
Pinag-retired nga ako sa air condition eh. Oh, ba't diba? hindi ka eh? Hindi ko nga naranasan yung mga naranasan ng mga ibang sundalo. Uh-huh. Bakit? Anong dahilan? Pananampalataya. Yeah. That's right. Pagtitiwala sa Diyos. Yun. At ito pa, Brother Rudy, ang pinakamagandang ginawa ng Diyos. 8 years na akong retired sa service. Wow, amen. Isipin mo. At nung nag-retired ako, Brother Rudy, Ah. hindi ko pinangarap na magtrabaho ulit. Oh, pugay kamay ka talaga. Hindi ko pinangarap na magtrabaho ulit. Amen, my brother. Kaya nga ako nag-retired eh. Oo. Yan, Oh, maganda diba? yan. Ah. Maganda. Pero, To enjoy. to enjoy. Kung ano yung pinagpaguran mo. Yes. That's Kung right. ano, kasi, asan yung pangako ng Diyos? Oo. Kung hindi natin panghawakan. Yun. O, diba? Nag-retired man ako sa service, hindi na ako naghanap buhay ng worldly Aha. job. Aha. Pero, dito naman ako sa church. That's right, amen. Oh, di ba? Amen, my brother. Pinagkulang ba ako ng Diyos? Hindi. Binuhay ka ng Panginoong kapatid. Naku, labis Witness na ako dyan. sa- Witness oo. ako dyan, brother. Yun lang ang mga Brother Rudy. Isang nagpapahirap sa ating mga ama ng tahanan, yung mamuhay tayo instant Yung. Yeah. na gusto natin. Mayroon na tayong magandang bahay. Mayroon tayong magandang sasakyan. That's right. 'Di ba? May maganda tayong may Ah. masarap tayong pagkain. Yeah. Mga kapatid, hindi pa natin nakukuha yung layunin at kung sino ang nagbibigay ng mga bagay na yan. That's right, my brother. Kaya nga, sa kahabol natin, kahit Sunday, sinasacrifice natin, hindi na tayo nakakapagsimba, kahit may church activity, hindi na tayo Hindi nakakapag-participate, kayang iwanan. naiiwanan, hindi na natin, pag Sunday, hindi na natin nadadala ang ating pamilya sa bahay sambahan. Yeah. Wala eh. Bakit? Kahabol natin, kahabol. At ito, masaklap yan, Brother Rudy. Come on. Pinapahintulutan pa natin na mapalayo sa ating pamilya sa kahanap lang ng pera. Yeah. Mga kapatid, panahon na, matatanda na tayo. Diba? Matatanda na tayo. Buksan na natin. Makinig na tayo sa ating mahal na pastor dahil proven and tested na ang mga pangaral ng Yeah. ating mahal pastor. Gampanan natin ang ating tungkulin bilang isang ama ng tahanan ayon sa salita ng That's Diyos. right. Ayon sa tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos bilang isang ama ng tahanan. Kaya mga kapatid, ang yakapin natin ay ang salita ng Diyos. Yeah. No? Yun. Amen. Sikapin natin na mag-involve sa gawain ng Diyos upang yung pagpapala ng Diyos ay laging nasa atin. Minsan kasi nakatuon lang tayo sa Brother Rudy, nakatuon lang tayo sa material na bagay. Yeah. Amen. Totoo Ang sukatan kasi natin, material na bagay. Yun. No? That's Naalala ko, Brother Rudy, nung talagang, ewan ko ba, nung araw, awang-awa sila sa akin. Sabi nila, i-enjoy mo naman ang buhay mo, gumabay. Hindi ko alam kung ano ang sukatan ng i-enjoy yung buhay dito sa ibabaw ng lupang ito. Nagtataka ako, bakit ko kinakailangan, hindi ko makuha. Parang hirap na hirap ka. Oo, parang hirap na. Ano ba ang sukatan ng na ikaw ay nagsasaya Yeah. dito sa ibabaw ng lupang ito? Eh, samantalang sabi ko, meron naman akong Diyos. Meron akong church. Buo ang aking pamilya. Hindi naman kami nagugutom. Binibigay naman na ang pangangailangan. Anong enjoyment ang gusto mong mai-enjoy ko? Ramdam ko naman ng Diyos sa aking buhay. Ang gusto siguro niya, yung syempre, Relax. mag-relax, pumunta ka ng ibang lugar, kasama mo yung Pleasure, in short. Pleasure. Temporal. Temporal. Pero mga kapatid, nasa atin pa rin ang desisyon. That's right. Ano ba ang nais natin na patutunguhan ng ating pamilya? Na kahit mamaya kuhain tayo ng Diyos, kampante tayo na meron tayong maayos na naiwan sa ating mahal sa buhay. Yeah. Amen. Kundi yung pananampalataya natin sa Diyos, Sir. Wow. Yeah. Amen. Alam mo ganito yan. To sum it up, maganda yung mga narinig po natin mga kapatid. Pero tingnan niyo po tama yung sinabi, pleasure. Yes. Kasi kaya ko nga pinapadiscussion sa Sir Noel. Because ito yan, fathers, no? Kaya ko, kanina sabi ko sa inyo, to avoid our connections to distraction.
i-determine muna natin, ano po, medyo mag-feedback tayo. I-determine muna natin, first, what is the thing that distracts our families? You see? Ano ba yung, pakilakasan mo, sir? Ano ba yung bagay na magiging distraction ng ating pamilya? Of course, kanina nabanggit nyo na, it's the world. You see? It's the world. It's because of the reason, mga kapatid, na ang mundo, ito ay everything that is the world. Supposedly, the world was created by God to declare His glory. Yes, sir. Yan ang primary purpose. Bakit nilikha ang mundo? You see? Para makita ang kadakilaan ng Diyos. Punta tayo sa tao. Bakit nilikha ang tao? Para may creatures, may creature na set apart para mag-worship sa Diyos dahil sa kadakilaan na kanyang ipinakita. Yan ang primary purpose natin. The human and the world. Yan ang purpose natin. Okay? Now, eto yan mga kapatid. Nagkasala. Dumating ang kasalanan sa atin. Nung dumating ang kasalanan sa atin, everything now in the world bumaliktad. Even ang tao bumaliktad. Ang mundo ngayon na ngayon, imbis na makita ang glory ng Diyos, kalaban na ng Diyos. Yung tao, imbis na magpuri sa Diyos dahil sa kadakilaan ng Diyos, you see, kinakalaban na rin. You see, iniiwanan na rin ng Diyos. You see, so sa madalit sabi, sa kalagayan po natin ngayon, going to the present condition of our life today, the world is already the distraction of our family. That's true. Okay? So anong kailangan natin gawin ngayon? Para hindi ma-distract yung family, masira yung pamilya, kailangan nating umiwas sa makakasira ng ating pamilya. Amen. You see? Ngayon, Sir Noel, Sir Rudy, ang nangyayari sa tao, we attach ourselves doon sa makakasira at hindi doon sa naglikha. That's right. Maliwanag yun. You see? So nangyari ngayon, mga kapatid, ganito pong nangyari. Lalo na sa ating mga fathers, dahil as a leader of the home, nadadala tayo ng maling pag-unawa doon sa sinasabi nating obligasyon na buhayin ang pamilya. Tama yun. Pero kung mali ang magiging pang-unawa mo doon, you see, Amen. i-attach mo, i-connect mo ang sarili mo sa mga bagay na makakasira sa pamilya mo. Yan. You see? And yun na yung mga binabanggit nyo kanina. Ano yun? Kaya nga na ngayon nangyayari. Dahil sa in-attach mo yung sarili mo, kinonect mo yung sarili mo doon sa bagay na makakasira sa pamilya mo. Ano yun? Yung mundo. Yun. Bakit? Kasi inaakala natin na bilang leader ng pamilya, ang bubuhay sa pamilya natin ay nasa mundo. Yan. You see? So ngayon na nangyari, sabi ko nga po sa inyo kanina, huwag niyo kakalimutan, yung mundo na ngayon ang kasiraan ng ating pamilya. Dahil bubaliktad na sa Diyos. Yun. You see? Therefore, dahil sa we thought na ang bubuhay sa pamilya ay nasa mundo, kumunek ka ngayon doon sa mundo. At Yan. nung mag-connect mo ang sarili mo sa mundo, syempre, as you connect for a long time, konektado ka sa mundo, attached ka na ngayon sa mundo. Yeah. At habang na-attach ka doon sa mundo, napapamahal ka na ngayon sa mga Yeah. makamundong bagay. Tama. You see, by the way, don't get me wrong, brethren, I'm not talking about napapamahal ka in a way na wala naman ako siya, nandiyan naman ako simbahan. Ang pinupunto ko dito, napapamahal ka na ngayon sa sistema ng mundo kung paano buhayin ang pamilya mo. Ang hindi mo napamalayan, hindi na mamalayan ninyo mga kapatid, is that yung pagmamahal natin sa sistema ng mundo, hindi pala ikabubuhay ng pamilya natin, kundi ikamamatay. Yun. You see Sakto. that? Kaya Sakto, ngayon, brother. ang sinasabi ng verse, love not the world. Because when you connect Amen. yourselves, you will be attached and you will fall in love. Yun. Maliwanag. Ganun yun, maliwanag. Yes, maliwanag, Kaya nga, sabi ng Biblia, love not the world, neither the things. Yeah, amen. Yan yung mga bagay na inaakala natin bubuhay sa pamilya natin. Neither the things that are in the world. Yun, Ba't pinanggit mo amen. kanina, sir? Pera. Masama ba ang pera? Hindi. Yan. Kailangan natin yung pera. Yung- You see? Ibigay mo sa gawain ng Panginoon, lalo na. Yeah. Kailangan natin yung pera. But, paano nagiging masama ang pera? Yung mapamahal ka na sa pera.
Yan. Bakit, sabi mo kanina, sir, bakit naging root of all evil yung money? Not because it is the money, but Aha. because you loved money. Yun. Minahal mo na yung pera. Ano yung pera? Things that are in the world. Yung, Na maliwanag. may instruction ng Biblia, love not the world, neither the things, including the money Yung. that are in the world. You see? Kaya nga pag napamahal kayo ngayon dyan, because you thought, pera ang bubuhay sa pamilya mo. Kaya kailangan ko kumita, kailangan ko mag-spend ng oras dito, overtime dito. Kinakalimutan mo na ngayon, napamahal ka na ngayon dyan, na-attach ka na ngayon dyan, kinonect mo ngayon sarili ng Diyos, ngayon, yan ding pera na yan ang sumira ng pamilya mo. Yun. Maliwanag yun. You see? Kaya nga anong dapat gawin? You avoid your connections. You see, to these things, hindi namin sinasabing bitawan mo yung pera. No. I-avoid mo na mapamahal ka sa pera. Yeah. That's right. You see, maliwanag naman yung pinag-uusapan natin dito, Amen. mga kapatid. You see, because, ito na yung sinasabi ko, Sir Noel, kaya mo kailangan, yun yung 2 points kaya mo kailangan i-avoid loving the things that are in this world. Para anong goal mo? Sabi niya sa pangalawa, so that, sabi ng Biblia, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen. Kaya nga nagiging distraction Kasi nung napamahal ka na sa mundo, yung pagmamahal na ng Ama, wala na sa'yo. Yun, maliwanag yan. Ano ba ang instruction sa ating mga fathers, lalo na as husbands? Babalik ka sa Book of Ephesians kung paanong minamahal tayo ni Kristo bilang kanyang iglesia, ganun min mo mamahalin ang iyong pamilya. That's right. Amen. You see, anong pinupunto natin dito? You see, the love of the world versus the love of the Father. You see, kaya ngayon ang nangyayari, you have to avoid loving the things of the world para makamtan mo at mapanatili mo sa iyo ang pagmamahal ng Ama. Para yung pagmamahal mo sa pamilya mo ay totoo, lehitimo at tumatagal. Amen. Kanina That's right. binanggit nyo, Sir Rudy, Sir Noel. Yeah. Anong binanggit nyo kanina? Lilipas lahat yan. Yeah. Ituloy natin sa verse number 16. Come on. Okay? Para makita nyo mga kapatid sa Biblia, na nasa Biblia yung pinag-uusapan Yeah. natin dito. Amen. Okay? Love not the world, verse 15, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all, for all that is in the world is the what? The lust of the Of the flesh. flesh. Binanggit Wow. mo kanina, Sir Rudy. Yes. Binanggit mo Amen. kanina, Sir Noel. Yes, Ano sir. yan? The lust of the eyes. Yun. Maliwanag yung kasunod. Maliwanag. Yeah, oh. yeah. Nasa yan. Ano pa? Ito na ngayon, Sir Noel. Ito matindi. And the what? The pride of life. The Yun. pride of life. Amen. Ito, hihimayin natin to sa mga susunod. Oh, Yung yes. pride of life na yan. Yeah, Yan. amen. You see? And sabi ng Biblia, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father. Yeah, amen. Hindi yan Amen. sa Ama. You That's see? true. But is of the world. Sa mundo yan. That's right. Okay, Amen. ito na ngayon. Verse 17. And the world passeth away. Ayun And the lust thereof. Wow. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Wala. Oh. So yan yung sinasabi natin kanina. Ubus. Lilipas. Hindi mo kayang baguhin. Imagine mo, Wala Sir rin. Noel, Sir Rudy. Katotohanan yan. Yeah. Pag kinonect mo yung sarili mo dyan, Oh. you see, yan yung sinasabi nyo kanina. Oh. Pag kinonect mo yung sarili mo dyan, lilipas yan. Pag Yeah. lipas yan, sabi mo nga, Sir Rudy, wala ka talagang victory. Yeah. Kailanman, Maliwanag. ang makakarating lang sa'yo, ang makakamtan mo lang, distraction. Yun. You see? Now, etuloy natin. And the world passeth away and the lust thereof. Etong pinakapunot dulo, fathers. Yeah. But he that doeth the will of God abideth
forever. Oh, my yeah. goodness. Kaya sa mga hindi nagsasabi, sa mga nagsasabi na walang forever, may May forever. Oh, Etong forever. pag hindi mo pa naintindihan. Yes, maliwanag yan. So ano ngayon ang nagtatagal? Oh, Yung will ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang Yun. sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang nananatili. yun. Amen. You see? So ngayon, kaya ko po namin ito binibigay sa inyo, fathers, para masiyasan yung sarili nyo bago man lang matapos ang taon na ito. Yeah, That's right. amen. Amen. Yun yung sinasabi mo Oh. kanina, Sir Noel. Bago man lang pumunta tayo sa 2024, sabihin nyo, November pa, sir, alam nyo, mabilis lang. Kung ikaw talaga yung miyembro ng simbahan natin, alam mong mabilis lang ang panahon sa atin. Ayan. That's You right. see, Amen. na bago man lang tumundong ang bagong taon, you see, masiyasat mo sa sarili mo, saan ka nakakonekta ngayon? Yun. Para sa pamilya mo, saan ka nakakonect? Yeah. Sa distraction o sa will ng Diyos? Yeah. Amen. Gusto mong, pinag-usapan natin last topic, gusto mong mapanatili ang pagkakasundo ng pamilya mo, dito ka sa will of God. Amen. Yeah. Pumunta ka sa will ng Diyos para yung pamilya mo will abide forever. Wow. Yun, no? Huwag nating i-connect. Umiiwas tayo na ma-connect natin ang pamilya natin. Saan? Sa bagay, sa mundong lilipas Yun. at sa mga pagnanasa na nandiyan dyan. Yeah. Tama yan. Maliwanag. Sa mga layaw. Layaw. Lust. You see? Nandiyan dyan, mga kapatid. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Yeah. Kaya nga, if we want to avoid connecting to our connections to distractions, stay in the will of God. Yo. Stay in the will of God. Just do the will of God Yeah, and amen. avoid loving the world. Yeah. Amen. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, dyan na muna tayo magwawakas. Amen. Palagay ko naman, mga kapatid, mabigat po ang ating pong natanggap na pagpapala ngayon sa Panginoon. Amen. Wala po kami binanggit sa inyo dito na sarili namin kuro-kuro. Nakita nyo, bukas ang Biblia, Amen. dito kami kumukuha ng source. Ito ang pundasyon. Ang pinakamagtatagal, sabi ko nga kanina, ang forever nasa Biblia. Amen. Ang forever nasa Diyos. Wala sa mundong ito. Amen. That's right. Kaya para Amen. sa mga fathers out there, again, let us remind you and allow us to be a blessing to you by reminding you, avoid connecting yourselves with the distraction. Amen. That's right. Avoid Amen. your connections to distraction. Yes, sir. Ano yun? Mga makamundong bagay. Amen. Mga bagay sa mundong ito. Never prioritize the things of this world because it will pass away. Yeah, that's right. Last illustration na lagi ninyo pong naririnig sa amin. Yes, nag-overtime ka. Yes, sabihin na natin kumikita ka ng malaki para sa pamilya mo. Yung sinabi mo kanina, Sir Noel. Yeah. Paano pag nawala ka? Yun. Amen. Ano ngayon ang naiiwan mo? Yeah. You see? Ito nga lang, mga simpleng tanong na lang. Does your sons and daughters, nakuha na ba nila yung work ethic mo? Para masabi mo na mabubuhay rin sila katulad ng pagbubuhay mo sa kanila. Yes, sir. Good Come on. point. Come on. Minsan Amen. nakatuon lang kayo sa pag-provide. Oh, Yeah. ito pera ha, ganito, ganyan. O, bahala ka na dyan mag-budget, commander. Bahala ka na dyan. Commander. Oh, anong gusto mo? O, ito, sige, bahala ka niyan. Kita nyo yan ha, binibigay ko sa inyo lahat. Ayusin yung buhay ninyo. Ay, hindi ganun. Yeah, that's right. Hindi automatic na pag binigay mo yung pera sa kanila, ayos sa kagad ng buhay nila. Yeah. Yun. Hindi ganun yun, kapatid. You see, hindi birong bagay ito. Kaya nga, inuulit Amen. ko para sa ating mga fathers, sa atin pa man natin to. You see, mabigat pa yan. Pag hinimide na natin yan, verse number 16 na yan. Mm-hmm. You see, antabayanan nyo po. Yeah. Alright, dito muna tayo magwawakas. Amen. Sir Rudy, Sir Noel. Yes. You see? Amen. At napakaganda ng mga discussion po natin. Yeah. No? Na pinag-uusapan natin dito. Alright? Amen. So bago po tayo magwakas mga kapatid, ay nais munang ipaalala po sa inyo na sa araw po, sa susunod na Biyernes, Amen. ang araw ng kagitingan. Tama. Amen. Amen. Yan po yung sinasabi. Ang bilis. Oo, yan bilis. Yeah. By the way, para sa mga fathers, I would Aaron like ba to tayo nun?
Yun ang hindi ko alam. Yan ang medyo hindi ko alam Holiday yan. yan. Holiday yan, alam ko Kaya nga sabi ko nga may sarili tayong Holy Week. Di ba? Inuulit ko lang sa mga sa mga fathers na diyan. This coming 19 pala. 19. Yeah, 19. Magsama-sama tayo with our wives. Yan ang couples birthday celebration natin for Pastor Hill. Sunday yan. That's Sunday. Sunday Amen. yan. That is Sunday. Pamalakasan yan. Yan. Malakasan Kasi mamaya ay magsisimula ng celebration ng team preparation. Aha. The preparation will celebrate for pastor celebration, and then sa 16 naman will be the team focus, and then 17 ng umaga will be the celebration and the family day of the academy. And then sa tanghali na yan, lahat ng mga staff, and then by Sunday, tayong mga fathers and mothers. Sa makatuwid, busy na naman ako niyan. Yung schedule ko. Yan sinasabi ko sa inyo. Hectic na naman yung schedule mo. Tingnan naman yung schedule ko. Yan ang Tataba na naman ako. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Tataas na naman ang sugar Tatawa natin. sa sugar. Kailangan ng uminom ng mga And next week, 13, 14, ay PSS, di ba? PSS, Then, sa Lunes na yon. Fiesta yun. Foundation Day and celebration ng PSS para sa Amen. birthday ni Pastor. Kaya talaga. Yan. Alright. So Kaya- once again, brethren, thank you very much for being with us. Thank you, Sir Noel, Sir Rudy, Amen. sa inyo na bagay. Amen. We're hoping and we're praying na kami naging blessing sa inyo, mga kapatid. Amen. Again, this is all for the glory of God. Lahat tayo po, kaya po kami nagbabahagi sa inyo dito because nais namin magkasama-sama tayo, kasama ang ating mahal na pastor, na may pagtibayin natin ang ating pong pamilya. Amen. Para yung susunod na ating pong maiiwanan at mapagpapasahan, mapapanatili nila ang taas ng quality ng Amen. Christianity na atin pong tinatamasa po ngayon. Yes, sir. Alright. So much for that. Muli, paalam na tayo, Sir Noel. Amen. So, maraming salamat mga masugid naming taga-subaybay na tayo ay nagkasama-sama at hindi po kayo tubuklap na nag-monitor Yeah, amen. ng programa Yeah, nito. amen. At naway nagdulot kami ng pagpapala po sa inyo. Ang mga tinatalakay po natin dito ay katotohanan. Hindi po ito kathang isip lamang, kundi base po ito sa salita ng Diyos at base po sa aming buhay. Kaya mga kapatid, sa susunod na Biyernes ay magkasama-sama muli tayo na sa ganitong oras muli na talakayin natin ang sikreto na manatili sa connection ng Diyos. Amen. Maraming salamat at magandang tanghali muli. Amen. Sir Rudy. Amen. Thank you so much sa lahat ng tumutok, lalong-lalo na sa lahat ng mga tatay na nandyan, nakinig, nanood. Mga kapatid, lahat ng ito ay hinanda ng Panginoon para sa ating lahat, para Amen. lalo mapagbuti ang ating pamilya at ang ating leadership sa ating Amen. pamilya. Amen. Thank you so much at ingat-ingat ang lahat. God bless you all. Alright, muli maraming salamat sa lahat po ng sumubaybay to the north, south, east, and west corner, fathers, and also Amen. to our viewers nationwide and worldwide. Thank you for tuning in. And salamat sa biyaya ng Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng malakas sa internet connection. And Amen. by the way, mga kapatid, I'd like to encourage you all, let's try to invest sa ating media ministry. Yeah. Let's try to give and to invest more sa ating media ministry. In fact, isa sa mga reasons ay yung mga camera natin ay may katagalan na rin. Kaya Yo. nagpa-back down na rin ito. Ayan. Kaya I Amen. would like to encourage you na mag-invest tayo. Kung lumalago Amen. tayo dito sa ginagawain ng Panginoon, let's continue to invest more sa gawain ng Panginoon. Amen. Alright? Muli, on top of all of this, lagi naming sinasabing, to God be the glory. Happy birthday! Blessed Friday! Amen. Happy Happy birthday, birthday! Brother Joji Lacson! Ayan, nanonood siya. Oh, happy Amen. birthday din kay Nanay Lucy. Nanay Lucy, Nanay yeah, happy Lucy. birthday. Nanay Lucy, happy Happy birthday! anniversary, Brother Michael de la Cruz, and happy birthday, Sister Eva. Wow. Yo. God bless you all. Amen. See you later. Amen. The Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is the perfect plan.
way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years I found him faithful, think I'll trust him on and on. For his man will lead his children safely home. God handled it all, God fixed it all, his plan was great. Mercy, love, and grace, and it is mine, hallelujah, to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb, I still see the Lamb. God handled it all, it was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb, I still see the Lamb. God handled it all, it was and is a perfect plan. God handled it all, it was and is a perfect